Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang biglaang pagtaas ni Hedera H-bar. Kung bakit po siya umabot sa kanyang 30-day high at kung totoo bang simula pa lang ito ng isang mas matinding bull run. Sa nakaraang linggo ay tumaas po si H-bar ng 10% at ngayon ay umabot na siya sa presyong 0.179, ang pinakamataas sa loob ng 30 days. Pero ang tanong ng marami ay magtutuloy-tuloy ba ito? O isa lang ba itong panandali ang pagtaas? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. At ayan mga ka-crypto, simulan po natin sa kung ano po ang biglaang pagtaas ng presyo ni Hedera H-bar. Yan, unang-una sa lahat, ang presyo po ni H-bar ay tumaas ng 10% sa loob lamang ng isang linggo. Ayon po sa mga datos ng sentiment. Ang presyong ito ay nasa 0.179 at hindi lang basta pag-akyat ito. Ito po ay ang pinakamataas sa nakaraang 30 araw or 30 days. Pero hindi lang ang presyo ang umakyat. Umakyat na rin or tumaas na rin ang kanyang daily trading volume ng halos 100%. At umabot po ito sa $373 million na siyang pinakamataas na volume sa nakaraang 60 days. Yan, or 6 na pong araw. Sa mundo po ng crypto, kapag parehong tumataas ang presyo at volume, ibig sabihin nito ay malakas ang kumpiyansa ng mga traders at investors. Hindi ito yung simpleng pump na walang laman. Malinaw na may solid trading activity sa likod ng pagtaas na H-bar. Ngayon ay bakit po mahalaga ang pagtaas ng trading volume nitong si H-bar? Simple lamang po ang paliwanag dyan. Kapag ang isang crypto ay tumaas ang presyo kasabay ng pagtaas ng volume, ibig sabihin ay maraming traders ang aktibong bumibili. Hindi lang siya hype, may tunay po na demand. Kapag ganito po ang nangyayari, mas mataas ang posibilidad na magtutuloy-tuloy ang trend pataas. Kaya kung iniisip mong sumakay kay H-bar, ito ay isang senyales na maraming tao ang bullish sa kanya ngayon. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang tungkol sa long to short ratio ni H-bar. Yan, ano nga bang ibig sabihin ng long short ratio nitong si H-bar? Ngayon, ang isa pang mahalagang sukatan ay ang tinatawag na long-short ratio. Sa datos po mula sa CoinGlass, ang ratio po ni H-bar ngayon ay nasa 1.13 na pinakamataas din sa loob ng 30 days. Para po sa mga hindi pa masyadong pamilyar, ang long-short ratio ay nagpapakita kung ilan sa mga traders ang tumataya na tataas ang presyo or long kumpara sa mga tumataya na bababa ito o short. Kung ang ratio po ay mas mababa sa 1, mas marami ang pessimistic or bearish. Pero kung mas mataas naman po sa 1, tulad ngayon, ibig sabihin ay mas marami po ang naniniwalang tataas pa ang presyo ni H-bar. At ayan po mismo ang nararanasan natin ngayon. Yan, dito naman po tayo sa isang indicator na tinatawag pong Chaikin Money Flow. Ayan, ang Chaikin Money Flow. Ayan, paano nga ba nakakatulong ang Chaikin Money Flow na ito? Ayan, sa pag-analyze kay H-bar. Ayan, nakikita natin dito ang chart ng H-bar USDT. Ayan, mula po ito sa datos ni Bybit. At yung nasa ibabang bahagi ay yan po ang CMF indicator. Ayan. Bukod po sa presyo ng volume ay nakikita natin dito na tumaas din ang Chaikin Money Flow ni H-bar. Ang CMF ay isa po itong technical indicator na sinusukat kung may pumapasok bang pera sa asset o kung kabaliktaran ay umaalis ang pera. Sa kasalukuyan, ang CMF po ni H-bar ay nasa 0.13 at ito po ay nasa uptrend. Ibig sabihin nito ay mas malakas po ang buying pressure kaysa sa selling pressure.
Parang sinasabi po ng market na gusto pa namin bumili. May tiwala kami sa asset na ito. Ayan. Kapag ganito po ang nangyayari, kadalasan ang presyo ay patuloy na tumataas. Ayon po sa analysis, kapag hindi bumalik ang mga sellers, maaari pong umabot si H-bar sa susunod na resistance level na 0.189. At kung mababasag pa niya ito, posibleng umabot po siya sa presyong 0.206. Ayan. Ngayon ay ano naman po ang panganib or risk kung hindi magtuloy-tuloy ang bearish trend, kung hindi po magtuloy-tuloy ang bullish trend ni H-bar. Ayan. Siyempre, hindi rin tayo dapat maging sobrang kumpiyansa. Kasi kung biglang dumami po ulit ang selling activities, pwedeng hindi umabot or pwede pong hindi maabot na H-bar ang presyong 0.189 at maaari po siyang bumalik sa presyong 0.165. Ito po ang tinatawag na invalidated bullish projection. Kaya kahit bullish po ang mga indicators, mahalaga pa rin maging maingat at gumamit po tayo ng tamang risk management. Ngayon ay ano naman po ang epekto ng pagtaas ni H-bar para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors? Para po sa atin bilang mga Pinoy traders at investors, ang pagtaas po ng H-bar ay isang magandang pagkakataon para kumita sa short term, lalo na sa mga marunong pong mag-trade at gumamit ng futures or derivatives. Kung holder ka naman ng H-bar, ito po ay isang sign na baka ito na ang simula ng mas malawak na uptrend. Pwede po tayong bumili kung gusto nating i-hold pa or i-take profit muna. Bukod pa dito, ang positive performance ni H-bar ay pwedeng magsilbing sentiment booster para sa buong crypto market. Kapag may mga altcoins na nagpi-perform ng maganda, bumabalik po ang tiwala ng mga tao sa crypto investing. At ayan, bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin, ang nangyayaring rally ni H-bar ay hindi po basta hype lamang. Ang pagtaas po ng volume, long-short ratio at saka chicken money flow ay mga solid indicators na may totoong interest mula sa mga traders. Pero syempre, kailangan pa rin natin na maging mapanuri. Ang crypto market po ay mabilis magbago. Pwedeng bullish ngayon, pwedeng bearish naman bukas. Kaya always trade with caution at wag pong i-all in ang iyong investment sa iisang coin lamang. Sa H-bar ay parang isang player na ngayon ay nagpapapansin ng market or napapansin po pala ng market. Pero gaya po ng isang atleta, kailangang i-maintain niya ang kanyang momentum para magtuloy-tuloy ang kanyang tagumpay. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.